Ang sarap kanina talaga dito. Kanina nakatambay ako mga kapalalig eh. Kitang-kita yung ano dito, sunrise. Naisip ko rin kagabi mga kapalalig na kung gagawin kong kwarto ito, ang ganda na magiging setup eh, no? Kasi ito harangan ko to, di ba? Merienda, ayan na ang ating tubular dito sa kwarto. Magkakaroon na ng sahig, no? Plano ko ipintura dito mga kapalalig sa susunod yung display, no? Para maganda, makinis siya. Ganda ng panahon, no? Aliwalas, kitang-kita natin ang kabundukan ng Kalaka. Uy, may latag na oh. Wow! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ayan, nandito na yung mga gagawa ng ating second floor. Nandito na rin yung gagawa. O tama, pares lang naman sila yung gagawa ng terrace, no? So ngayon, inaasikaso na nila yung sa part ng kwarto mga kapanalig dito sa baba na lalagyan ng pinaka-tubular. Kasi hindi nila matuloy yung trusses kasi wala pa, trusses, yung terrace I mean. Kasi wala pang materyales. Nakisabay muna ako kay Utol bago siya umuwi ng Lipa. Sabi ko, bilhin muna siya ng mga kailangan katulad ng bakal, tornilyo at kung ano-ano pa na mga kailangan nila dito mga kapanalig, no? Kaya ngayon, puntahan natin sila doon at tignan natin kung ano yung mga ginagawa nila. Yan, dito na nila inaasikaso mga kapanalig. Yung banda dito sa pato. Nandito na tayo sa taas, no? Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi pa nila maituloy ito kasi wala pang materyales. Mamaya pa yan mga kapanalig, no? Dito mga kapanalig yung gagawin namin. Magbubuhos nga kami, no? So gagawin namin, medyo mataas tong part na to. Mga siguro ganyan kataas. Tapos dito mababa lang. Para yung tubig, ulan, hindi papasok dito sa pinaka-kwarto, no? Kasi kung ipapantay natin siya, may tendency na baka mamaya sobrang lakas ng ulan, kunyari may bagyo o kung ano man, papasok dito sa pinaka-kwarto. Yun ang dapat nating isipin, no? Kaya magtataas kami ng mga ganitong konti. Pag nagawa yan mamaya mga kapanalig, dyan the best matulog sa ngayon hanggat wala pang bintana to. Kasi harang yung ano eh, di ba? Nakaharang itong semento. May pader I mean, ito wala pa. Pag dito ka natulog, sobrang lamig. Pero pag doon, sakto lang. Kasi tulog. Nagpabili na rin tayo ng ano, yung sabi ni Kuya Joel kahapon, yung mga masilya na pwedeng ilagay dito sa bakal para yung mga butas tapalan. Mahirap kasi yan pag naulan, di ba, papasok dyan yung tubig, kakalawangin. At sabi ni Daddy Oms, hanggat maaga dapat maano na to, malagyan ng primer kasi masyadong ano daw to sa ano tawag dito, sa kalawang, no? Pag naulanan madaling kalawangin, katulad yung mga duktungan na yan, yan katulad ng mga ganyan, yan ayusin pa naman yan, pupuliduhin pa, hindi pa tapos na ngayon, no? Wala na akong takot ngayon na pumunta dito kasi tibay nga niyan mga kapanalig. Di ba? Nakita nyo naman dun sa isang vlog ko kung paano nila ginawa to. Napakatibay ng mga pundasyon sa ilalim. Kaya okay lang magliwaliw dito. Kahit anong oras mo gusto magstay, hindi ka makangamba na baka mamaya biglang tumumba o bigla kang malaglag, no? O mabiyak itong pinakasahig. Ang dami pa nating retaso mga kapanalig ng plywood, no? Yan, ito magagamit pa to doon. Marami pang natira eh. Kasi 7 lang yung kumasya dito, no? 7 lang yung nagamit dito sa side na to. Ang estimate nila nasa 8 pero 7 lang yung nagamit. Yun, marami pa tayong plywood. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa. Bali 6 kasama to. Kaya sobra-sobra na yan dito. Tingnan natin kung ilan yung matitira. Magagamit pa naman natin kung mayroong matira, diba? Ang sarap kanina talaga dito. Kanina nakatambay ako mga kapanalig eh. Kitang-kita yung ano dito, sunrise. Ang presko. Tapos puro kabundukan. Maswerte na ako dito sa lugar na to dahil puro puno, no? Pero kung nakakuha ko ng lupa doon sa bandang taas, tapos kita yung mga taal o kita yung mga karagatan doon sa kabilang side, mas maganda, no? Pero syempre,
Kung dito naman sa nabili kong lupa at napatayo ko ng bahay, okay na rin, the best na rin mga kapanalig. Kasi yun nga, sa klima, sa katahimikan, alam nyo naman yan. Talaga mabubusog ang mata nyo sa berdeng kapaligiran, mga luntian na mga puno. Diba? Bukas na namin mabubuhusan to. Kasi syempre bukas tapos na yan. Inaasahan na natin na matatapos nila yung trabaho ngayon kasi konti na lang naman yung gagawin eh. Katulad nito. Tapos ito na lang, latag ng plywood, okay na. Kaya sa tingin ko matatapos na nila ngayong araw yan. Tapos yung ating spiral, sila na rin yung gagawa. So i-compute pa natin. Itatanong ko sa kanila kung magkano yung aabutin ng ating spiral na hagdan para may kabit na dito. So habang wala pa pang samantala, ito pa lang yung hagdan na kahoy yung ating gagamitin. Nag-usap kami ni Next kahapon mga kapanalig, sabi niya mga 2 days kompleto na raw to. Itong loob. Syempre hindi pa kasama yung sa labas, no. Medyo ninipisan lang namin yung yung pagpalitada dito. So hindi naman yung sobrang nipis. Yung saktong-sakto lang mga kapanalig, no. Yung matibay naman. Yan. Bago raw siya umuwi, kaya niya tapusin itong side na to. Pero sa baba, syempre kukuha rin tayo ng mga, nasabi ko naman yun, yung mason, mga helper na pwedeng meron na ako nasabihan eh. Basta matapos lang tong pinaka second floor na gawin, goods na tayo doon. Pwede na tayong kumontak ng mga gagawa. Mahilig ako mag-post sa Facebook mga kapanalig pag may mga bagong nagagawa na dito. Katulad nga nung terrace. At masaya ako kasi ang daming natuwa at ang daming nagustuhan itong pagpapalagay natin ng terrace dito sa pinakalikod. So ito mga kapanalig, likod bahay ko na po ito, no? Yung harap, ayun. Kumbaga itong terrace na to, private talaga to, para sa akin lang. Pero kung gusto ng mga bisita na pumunta sa kwarto ko at tingin-tingin o tumambay, wala namang problema. Hindi naman tayo madamot na tao. Lalo na sa mga kaibigan ko. So kung gusto nila pumunta, lalo na yung mga taga Manila na talagang gusto nilang makalayo sa ingay, gusto nila makapag-relax, welcome naman kayo dito. Walang problema. Pwede kayong mag-tent, ano pa ba pwedeng gawin dito? Wala pa tayong swimming pool eh. Tumagay, yun na lang para mas masaya. Nagpuputol na si Kuya Jun ng mga tubular para ikakabit na dito mga kapanalig. Yan. Etong nangyari dito mga kapanalig, desisyon ko po ito, no. Pero dapat talaga mas the best kung nakapatong yung nakapatong yung tubular doon sa pinakabiga. Pero sabi ko kasi ibaba kasi nga mautog po ako dito. Kaya talagang ibinaba nila. Kaya nagputol-putol na lang. At nandiyan na si Utol. Tol, kamusta ang inyong biyahe? Maganda rin. Maganda naman? Parang napasarap yung kain nyo. Medyo nagtagal kayo. Walang gana. Walang gana? Alak pa more. Nabinyagan na namin kahapon tong taas mga kapanalig. Kasi sabi ko uwi si Utol. Kailangan mag-usap-usap kami. Kaya etong taas nabinyagan na. Medyo may hangover ako. Medyo lang naman. Kailangan talaga sulitin natin yung mga ganitong panahon mga kapanalig, no, na talagang puro puno pa. Nasabi ko na naman to sa isang vlog ko, no, na syempre may mga pag-aari na tong mga ibang lupa dito. Hindi natin maiwasan na mabenta rin yan kung ipagbebenta nila sa mga susunod na panahon. Pero sa ngayon wala pa namang siguro hindi pa naman nabebenta, no. Kaya ganyan, maganda ang kapaligiran, bundok. Tayo parang nasa tayo paikot tayo ng bundok mga kapanalig eh. Kaya ayan, malakas ang hangin tsaka puro puno. Baka sa susunod kagaya na tayo ng Baguio mga kapanalig na purong bundok, tapos ang daming bahay na nakatayo makikita mo, no. Ang ganda rin naman kasi sa gabi, 'di ba, sa Baguio pag nakasindi yung lahat ng ilaw, ang ganda tignan, 'di ba? Ang liwanag. Ayan. So masaya ako na talagang ako yung kauna-unahang bahay dito sa part na ito. So ayun na nga, ayan etong part na yan, ayan ang gagawin ko swimming pool. Nag-iba na yung plano ko mga kapanalig, di ba? Hindi na doon sa mismong baba ng kubo, dito na po. O di ba? Para kung may maliligo man, sisilip lang ako dito sa bintana, makikita ko na sila kung ano yung ginagawa nila. Yung CR ko sa loob ng bahay, saktong-sakto mga kapanalig doon sa mismong tawag dito. Yung ang tawag doon? Yung lagayan ng dumi. Makalimutan ko na naman, di ba? Saktong-sakto po yan pag nagawa yung terrace. Yan. Tubo na lang ang lalagay.
Para diretso na doon sa may nakalimutan ko, di ba? Ganun ako makakalimutin mga kapanalig sa lahat ng pangalan o bagay. Deposito, yun. Naisip ko rin kagabi mga kapanalig na kung gagawin kong kwarto ito, ang ganda na magiging setup eh, no? Kasi ito harangan ko to, di ba? Harangan ko yan, tapos dito yung pintuan ko. Tapos ito harangan din to. Tapos papalagyan natin ng tubular, tapos plywood din. Magkakaroon siguro dito ng pintuan. Ang ganda kasi paglabas nyo bawat kwarto, meron kayong parang pinaka dito tambayan, di ba? Kumbaga, kung ayaw mo pang matulog, mga kapanalig, pwede ka pa tumambay dito sa labas. May mga sopa dito. Syempre may mga saksakan din. Kung gusto mo mag-cellphone, hindi ka malulobat, pwedeng mong isaksak, di ba? Oh, pwede kang manood ng Netflix or kung sa YouTube dahil meron mang internet dito. Tapos pag antukin ka na, pasok ka na sa kwarto mo. Oh, tapos ako papasok na ako sa kwarto ko, di ba? Kumbaga merong dito. May pagpipilian. Pwedeng tambayan. Yan ang nasa utak ko mga kapanalig kung bakit ko ginawa talaga tong tambayan na to. Ang hilig ko sa tambayan, no? Hindi kasi ganun eh. Siyempre, sa ating mga tao, masarap talaga yung meron tayong hindi lang puro trabaho. Meron tayong lugar na masarap tambayan para kahit paano napapawi yung mga pagod natin. Napapawi yung mga nararamdaman nating mga stress, di ba? Kaya masarap talaga meron kang isang lugar na magiging komportable ka, na tumambay, na umupo, na magpalipas ng oras. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng gusto kong gawin dito yung maganda para maging magandang tambayan, di ba? Nandito na rin si Kadede mga kapanalig, nagtatanim doon, no. Ano yan, tol? Pinadala ko kasi kay Util yung ATM ko. Kasi nga bibili sila ng materyales, sabi ko i-withdraw na yung pera na natitira doon. Kaso nga lang problema, nadala pala ni Utol yung ATM ko pa uwi. Buti na lang hindi pa siguro nakakalayo sa lipa, kaya kukunin ni Ampoy doon sa taas. Nasaan na raw siya? Amaya na, dala mo. Oo. Pauwi ng lipa, buti hindi pa nakakalayo. Yan, nakabit na nila itong pinaka-tubular. Kakaroon na tayo ng isang kwarto dito. Tingnan mo kung nagdesisyon ako mga kapanalig na yung kwarto sa taas, lalagyan lang ng butas dito na hagdanan. Meron pang isang kwarto sila dito sa pinaka-baba, 'di ba? Meron silang pagpipilian kung gusto nila umakyat o sa harangan ko lang 'to. Bali magiging dalawa na yung kwarto. Kaso lang naisip ko syempre, ang liit naman ng kwarto ko dito sa taas. Pag nilagyan to ng higaan tapos mga gamit, ang liit na, 'di ba? Kaya sabi ko, akin na lang to, sasakupin ko no tong side na to para lagayan ng mga Durabox at kung ano-ano pa. Diretso pa rin si Kuya Jun dito mga kapanalig sa pagpuputol ng mga tubular para iabot na lang doon kila Kuya Joel. Mabilis ang trabaho. Tsaka ako napipinturuan yung mga bagong materials na nabili pag naikabit na doon mga kapanalig, no? Kasi ano pa yun eh, kulay silver pa yun eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano karami yung may sasalpak dito, no? Yan, labas muna tayo, labas. Naamoy ko yung yung usok nung welding. Saka yung amoy nung ginagrinder na bakal. Kaya dito muna tayo. Ito na yung pinasabay natin, stick well para dun sa sahig. At may paggagamitan rin ako nito mga kapanalig. At syempre yung turko. Nagpasabay na rin tayo para tuturkuhin natin yung sinasabi ni Tatay tawag ito, Tatay Roman. Yung mga duktungan na bakal doon sa terrace, tuturkuhin yun tapos pipinturuan. Tama naman siya. Kasi kung matatagalan pa tayo magpakabit ng terrace, tapos papabayaan ko lang na nauulanan, tapos naarawan, ulan araw, kumbaga hihina. Dito muna tayo sa kubo sa ngayon mga kapanalig, no. Nakita nyo naman kung paano na ikabit yung mga bakal doon, diba? Mamaya na lang pag kinakabit na nila yung pinakarehas doon sa terrace, kasi doon ako talagang mas excited na maikabit yun mga kapanalig, no. Para pwede na tayong talagang tumambay doon. Sa ngayon, Pocari Sweat. Si Kadede. Ano pre, okay na ba yung taniman mo? Okay na, may bunga na. May bunga na? Oo, yung palaya. Pwede nang harbasin. Tumutubo na ba agad yun? Yung palaya? Oo.
Ginawa kong balag. Pero Ganun kataas na siya. maselan daw yung palaya, di ba? Oo, kaya kailangan dyan, laging dinidilig. Ayan. Oo, Kailangan pala laging basa. laging basa. Hindi yan tulad ng mga okra. Ang okra kahit dalawang bisis lang sa loob na isang linggo diligin, ayos lang yan. Pero Oo. kaya na kailangan magatapon. Umaga tapon. Dahil inainitan, dali niya malanta. Ayun. At anong date na? 22? Kailan postisa mo? 2 days na lang. 2 days na lang! Congratulations kay paring Kadede. Dahil magkakaroon na siya. Makikita na natin pag kumpleto na kanyang ngipin. Panoorin nyo sa vlog niya kung yung unang ngiti. Unang ngiti ni Kadede sa kanyang bagong postiso. Sa kanyang vlog. Tingnan natin. Ako po, mag-iingat-ingat ang mga viewers natin dyan na single pa. Kasi baka mamaya mabihag kayo sa ngiti ni Kadede. Naku! Yare! Tamang higa lang tayo saglit mga kapanalig. Tapos kailangan ko na maligo. Para medyo gumanda-ganda yung mood. Kasi medyo nga may nakainom ako kagabi. Dahil nga binidyaga namin yung taas kahit hindi pa tapos. Yun, tapos after nun, vlog na ulit. Ligo-ligo muna. Lamig ng tubig dito talagang sa umaga manlalata ka mga kapanalig. Kahit wala kang inom, yung normal na araw lang tapos nalalata ka. Tapos bigla kang maligo dito. Naku po, mabubuhayan ka talaga. Naalala ko tuloy nung unang punta ko ng Baguio mga kapanalig. Ayun yung napipil ko dito. Yung unang ligo ko sa Baguio nung college ako. Unang punta ko. Tas umaga, kailangan maligo kasi meron kaming gagawin. Dito, napil ko ulit yun. Naalala ko yung mga panahon na pumunta ako ng Baguio. Nakakamiss din pumunta ng Baguio. Magsiset kaya ako. Baguio kami, no? Alas 10 na! So, pag may meriendahin na natin yung mga nagtatrabaho mga kapanalig. Ay, maglalaga pa pala ng ng baka. Nilagang kaping borako. Nakuha na ni Utol ang aking ATM. Yeah! Saan mo kinuha tong ATM, Tol? BPI. Hindi nga. Doon kayo Utol, sa Kuan Banda, doon sa may pababa, doon sa pinagasolinahan na, pag pinapagasan natin napunta kila Kuya Kanoy. Malayo. Malayo na. Malayo na. Buti na lang naalala talaga ni Kuya. Maibalik yung ATM ko. Sinundan na lang ni Utol. Motor na lang. Sumilip muna tayo dito. At ayan na nga po. Pagkatapos nilang magmerienda, ayan na ang ating tubular dito sa kwarto. Magkakaroon na ng sahig to. At ang ating terrace, tinutuloy na rin ata. Hindi pa. Ganda tignan ng terrace na to, no? Pag nabuhusan siguro yung yung pinaka terrace, pwede na natin tanggalin yung pinaka tukod sa gitna, no? Parang ang sagwa pag may tukod pa sa gitna matibay naman siya kasi ang kakabal ng bakal. Tapos tatapangan natin yung yung semento. So talagang laban na laban. Yan ganda. Oh yeah! Nakapaligo na ako. Kaya nasa kondisyon na naman mga kapanalig ang ating katawan. Kaya babalik na tayo doon sa loob para makita kung ano na yung natatapos nilang gawin. Sugood mga kapanalig. Yan, pinuputol na ni Kuya Joel mga kapanalig. Yung bakal na nabili ni Utol kanina, so itutuloy na yung pagkakabit. Habang busy naman yung dalawang June doon sa pagkakabit ng tubular. Ang ganda no. Diyan mamaya ako matutulog pag nalatagan na yan. Hindi ganang mahangin dyan kasi nga may harang, di ba? Dito sobrang hangin hanggat wala pang salamin. Plano ko ipintura dito mga kapanalig sa susunod yung display, no? Para maganda, makinis siya. Pero lilihain pa natin ng kaunti para pag ni-spray natin wala siyang umbok-umbok. Yung mga in-spray sa motor, pwede yung Kuya, no? Para maliwanag, makintab. Hindi boring yung kulay. Konti lang naman nga ang kakainin niya, siguro mga tatlong bote. Display. Ganun lang. Para kaaya-aya yung kulay niya, hindi boring sa paningin. Inumpisa na po.
Ganda talaga ng terrace natin. Ang sarap gumising sa umaga pag ganyan kaganda ang ating terrace. Paghawi mo ng kortina, 'di ba? Paghawi ng kortina ng gano'n. Ang sarap ng umaga natin. Ayan yung kinulang kahapon. At sabi ni Kuya, sakto na yung nabiling ngayon na dalawa. Nice. At dito naman sa baba, sinaset up na nila mga kapanalig. O I mean, iaakyat na nila yung plywood para may kabit na dito sa aking karugtong ng kwarto. Bukas, pwede nang makapag palitada dito sila next mga kapanalig, no? Nakwento ko na yun, di ba? O, nasabi ko na nga yun. Makakalimutin talaga. Yan, malawak na yung gagalawan dito. Kasi halos lahat ay magkakaroon na ng plywood. Pwede na tayong gumulong-gulong dito at mag-outan parami. Alam nyo ba yung yung larong outan parami? Mga batang 90s lang na ata nakakaalam nun eh. Yung mga bata ngayon hindi na ata alam yung mga ganung laro kasi puro computer na lang sila eh. Yung mga panahon namin talagang takbuhan kami sa daan. Mga umaga pa lang takbuhan na o kaya pagdating ng hapon. Outan parami, bangsak, ano pa ba, tumbang preso, tagu-taguan, bahay-bahayan, mga usong laro nung araw. Ngayon hindi na nadadanas ng mga bata dahil sobrang busy na sa paggamit ng gadget, sa social media. At masyadong na yung mga bata ngayon, masyadong advanced na mga kapanalig. Yan na, nilalatag na. Mukhang sosobra pa yung ating plywood na kuya, no? Gagawin naming tools, lagayan ng tools. Gagawa raw si Negs ng box. Ayun, dami pa tayong retaso. Ayos na ayos yan. Meron pa isa dito Meron pa isa. Importante kasi na makagawa tayo ng box para sa mga tools kasi nga yung iba nawawala, yung iba nahihiram, hindi na nababalik. Kinakalawang yung iba. Kaya kailangan nasa isang box tapos lilinisin para hindi naman sayang yung mga gamit. Kung kakailanganin, meron tayo isang box na paghuhugutan, 'di ba? Di ba kuya, no? Ha? Yan na. Ala. Tubular. Natamaan yung mukha ni Kuya Jun doon sa baba. Kawawa naman. Nalaglag yung plywood. Kailangan dyan dalawa? Kaya na. Kaya ba kaya? Kaya. Natamaan sa mukha. Hot hop! Okay na. Okay na, boss. Okay. Alright. Ilan ba? Sakto na to? Tatlo? Sakto na daw yung tatlo. Tatlo. May retaso pa. Yung pa. Ito pa isa. Ayos. Sumubura tayo ng ilan? Sumubura? Dalawa? Ayos yan, magagawa pa namin box. Cabinet. Maganda rin, cabinet. Tatlo, sumubura? Pwede rin yung box ng speaker pala. Marami tayong magagawa dyan. Yung box ng speaker, box ng mga tools, at kung ano-ano pa. Papalit na si Kuya ng bala. Para pinuhin yung mga napag-weldingan. Ano ba tawag sa bala na yan, Kuya? Grinding disc po. Grinding disc. Yan. Yung pala eh. Walisin muna natin ang mga kalat. Yan, para malinis ang kaloob-looban. Yan. Ang lawak na.
Dalawang ano na. Dalawang bakal na yung naikakasa. Gumawa si Kuya Joel ng ano, talagang pattern, tawag dun? Guide. Yan. Para talagang pantay na pantay sila. Ang problema lang dito sa ganitong grills, pag nagkaroon na ng mga bata dito, syempre, pagdating ng panahon, gagawa na rin ako ng pamilya eh. Yung mga bata pwedeng gawing hagdan, no? Pero sa ngayon, wala pa namang bata dito, kaya maganda naman. Pwede siyang akyatan ng bata. Taas pa naman yan. Diretso siya sa may saging. Diretso po trip dun sa ano, baba. Ganda ng panahon, no? Aliwalas, kitang-kita natin ang kabundukan ng Kalaka at ang mga katapat bahay natin doon. Diyan nakatira si Nanay Merla sa banda dyan. Maya makikita na natin mga kapanalig na meron ng sahig itong kabilang side ng aking kwarto. Sa ngayon sinusukat lang nila ng maigi dahil merong kantuhan, no, dito sa poste, sasalpak na maayos. Nadali. Iniskwala na eh. Nadali. Lawak na. Harangan ko muna ng kahoy ito pang samantala para hindi delikado. Kung makakuha man ako ng stainless na para dyan, bagay na bagay itong bakal na nakakabit dito para mas matibay, no? Tapos saka na lang ipipinish itong pinakabiga dito pag natapos ng kabitan ng pinaka grills para nakabaon yung pinakabakal niya, hindi makikita yung mga duktungan. Kasi ito naman mga yung mga guhit na yan, yung mga pinagduktungan ng plywood, lalagyan natin ng ano ba lalagay dyan, kuya? Stickwell? Pwede na? Yung mga gilid ng plywood na yan? Pwede po. Oo, kami na lang dadalhin yan. O polytop, pwede. Polytop? Oh, yes, sir. Oo, nakabili nga pala ba? Nandiyan na ho. Ewan ko lang po kung nakabili. Tanong ka natin si ano? Si Negs. Negs! 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 Ay, hindi narinig. Negs! Ay, wala. Hindi naririnig. Tingnan natin kung sakto nga ba. Kung sasalpak ng maayos. Bilangin natin kung ilang yung kinasa dito sa kabila na tubular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali siya mga kapanalig ang nagamit na tubular dyan. Saktong-sakto talagang sinuka. Suwak na suwak. Yun, nadali. Matatapalan na rin bukas yung mga butas na yan, no? Yung butas na yan, pinagamitan yan, alam nyo naman yun, yung pinaka andamyo na kinabit, no? Yung trusses, katulad nito, yung ginawang trusses. Mabubutasan na rin, mabubutasan, matatakpan. Tapos bukas makakantuhan na rin yan. So, tapos after noon, bintana. Wow, napakaganda na dito. Ang alibalas. Nagpaplano na sila mga kapanalig kung ano pa yung mga kailangan gawin para masalpak nilang na maayos yung mga plywood. Lakas ng hangin, no? Tatanong ko lang kay Nex kung nakabili sila nung polytop. Kasi nagpasubayit na tayo ng cutting disc. Dami, di ba? Ang bilis pala maubos nito pag marami kang kinakat na bakal. Ang bilis niyang lumiit. Siyempre nagpabili rin ako ng madaming tawag dito, welding rod. So kahit hindi nila maubos, magagamit pa naman natin yan sa mga susunod na panahon kung kakailanganin. Pero yung parang polytop hindi nabili. Sana naman nabili. Parang nandito na naman. Polytop. Importante kasi yung mga pantapal-tapal eh. Parang hindi nga. Next! Nakabili kayo polytop? Ha?
Oh, tatanong ko nga, parang hindi kayo nakabili. Pangtapal yun sa mga butas ng bakal eh. Wala. Ha. Yun lang. Nakalimutan. Nakalimutan pala. Paano kaya iyon? Bakit? Para sa ano gawin bakal? Bakal. Pinakamasilya. Tayo na dito. Iyayin na. Oo, tayo na lang. Sige. No, wala yung polytop eh. Kahit ikaw magpinturan yan, spray mo lang. Sige. Alright. Ano yung luto mo, Tol? Sinigang? Sinigang na masarap. Woo! Ano papahulas? Sarap niyan, namit gid. May isa akong pinoproblema ngayong araw na ito. Hindi ko na naman makita yung pampasa ko ng video. Yung yung OTG na maliit. Ito talaga problema ko, yung pagiging makakalimutin. Meron bang gamot sa pagiging makakalimutin? Makakabili nga. Uy, may latag na oh. Wow! Ayos! Nakita ko na rin. Nasa short ko kagabi. Makakalimutin masyado. My gosh, kamustahin na natin dito yung mga ginagawa nila bago tayo magpasa ng video dahil malapit na rin mag lunch break. Malapit na mag lunch break. Wow! Malapit na matapos. Ayun na lang walang bakal oh, sa gilid. Yan, alatagan na rin na to. Tawagin na natin sila. Kuya, kakain na tayo. Lunch break. Sarap niya no. Mag-ano naman, mag-alas 12 na eh. Sabay-sabay na. Wow, bangus. Tapos na ang ating lunch break mga kapanalig. Pahinga muna sila. Pero ako akit ako sa taas para tignan kung ano na yung nagawa doon. Ayan. Malapit na sila matapos, konti na lang. Maya-maya lang eh tapos na to. Parang last day na nila dito, pero babalik pa sila kasi nga sa kanila ko rin papagawa yung yung spiral, no? Saka yung mga kisame dito. Sa kanila ko rin papayari kasi magaling sila gumawa eh. Napunta tayo sa taas. Sa taas sila. Silipin lang natin, nagpapahinga pa sila eh. Yan! Nakahiga pa sila. Pahinga muna dahil kakatapos ng lunch break. Ayan po. Ayan, mamaya matutunghayan natin kung paano matapos yung terrace. Yun lang, baba muna ako. Pahinga muna kayo. Maaga pa eh, nasa 12:19 pa lang mga kapanalig. Yan, naubos na yung bakal natin. Pero may mga retaso pa. At magagamit pa natin yan sa mga susunod na panahon. Kung ano pa pwedeng gawin dyan. Yung ating si Parlin, yung iba nagamit na dun sa may terrace din eh. Kaya ginawang pampatibay. Silipin natin. Ayan o. Pampatibay. Salong-salo. Ayan, salong-salo. Meron pa yan sa gitna. Kahit si Solomon. Talagang ano dito yun. Papacheck natin si Solomon kung matibay ba. Kasi pupunta dito sila sa Solomon. Ayoko lang sabihin kung anong araw. Pero pupunta sila. Si Cap Solomon. Yan, tsaka si Kuya JP. At ang kanyang tito, mga kapanalig ni Solomon, yung tito niyang pulis, pupunta dito. Napakaliwalas talaga. Unti-unti nang nabubuo. Meron pa palang bakal? May natitira pa palang 12mm na bakal yung binili namin kahapon. Ito. Pwede yan. Magagamit pa namin yung sa iba. Ganda na, di ba? Konting tiyaga na lang at sipag, mga kapanalig, mga kompleto na yan. Pero mahalaga, mapalitadahan muna yung loob bago labas. Buti na lang talaga na pagsabihan ako din ni Daddy na unahin muna yung second floor. Kasi kung di sinabi ni Daddy yon, ang unahin ko talaga, puro palitada ng buong bahay pati sa labas. Masaya naman ako sa resulta. Dahil magagaling talaga yung mga gumagawa. Tiba yan.
Kasi may mga ano yan, nakalubog na bakal. Tapos wine-welding nila. Tapos, yung mga bakal na nilagay nila dyan, yung as in hindi saktuan, yung medyo may pasobra. Para pag inano nila, pag pinupukpok nila, nadidiin lalo sa bawat gilid, dumidiin, kaya antibay niyan. Diba? Hindi ko pa alam kung anong design ng ating tawag dito, ng ating spiral na hagdan. Pero tatanungin natin sila kuya. At yung dito, yung bakal na stainless nga. Para makinang, gusto ko yung makinang na stainless eh. Yung pwedeng ilagay diyan. Tatanong rin natin kung magkano yung aabutin ng Di ba Negs na? Yes. Alright, papahinga na si Negs kasi siya nagluto ng pinakamasarap na sinigang na bangus, yung aming pagkain kanina, kasi hindi ako gano'ng makakain. Kasi nga bininyigan namin kahapon tong taas. Dalawa lang kami natira ni Negs. Si Utol hindi naman sumabay kasi nga uuwi siya ngayon. Nakauwi na pala si Utol. Nabalita ko na ba sa inyo? Dadaan pa yung kay paring Kanoy para makapamingwit ng isda. Balik muna tayo dito sa kubo. Maaga pa naman. At mamaya na natin sila puntahan dun. Para makita nyo kung ano na yung natatapos. Diwata? Hulila? Dumating na yung bill namin sa tubig. Nasa 2,610 ata to o 70. Mahal, no? Kasi nung mga nakaraan, madalas kami masiraan ng tubo. Tapos umaano siya, tumatapon na hindi namin alam. Kaya sabi ko, bibili ako ng yung panggawa ng tubo, yung tawag doon, para magkaroon siya ng bracket ba tawag doon? Hindi ata. Para magkaroon siya ng yung iniikot siya para magduktong na matibay. Meron nata yung si Papa Angel, yung papa ni Dang. Bibili ko na lang sa kanya yun. Para kung sakaling may napuputol na tubo, kami na lang gagawa. Ano ba tawag doon? Yung inaanuhan yung pinakadulo ng tubo para magkaroon siya ng nakalimutan ko na naman tawag doon. Basta yun, alam nyo na yun. Syempre yung mga takip, di ba? Pag may mga siya, may mga guide na para masara. Mga ganun. Kailangan natin yun dito eh. Madalas kasing sa sobrang lakas ng pressure ng tubig, talagang minsan nabubutas, masabog. Tsaka kailangan ibaon talaga yung tubo doon kasi minsan hindi napapansin ng mga naglilinis ng lupa. Kunyari, inililinis nila yung mga lupa nila. Doon yung tubo, minsan natataga. Mga kapanalig, no. Syempre, mga kapanalig, papakita ko na lang sa inyo sa susunod na vlog kung ano na yung natapos nilang gawin. Yung talagang tapos na. Yung talagang uuwi na sila, yung final na gawa. So kami na nga po bahala magbuhos dun bukas ng umaga ni Negs. Tapos diretso palitada. Katulong natin si Kadede dahil nga si Utol umuwi. So magpapaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat sa suporta. Sa mga silent viewers natin, maraming salamat po talaga sa inyong suporta, sa hindi pagbitaw. Yan, sa mga nagko-comment, ayan, yung mga maiingay na nagko-comment. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. At yan, sa mga OFW natin na nanonood and na nagtsatsaga sa aking channel, nagtsatsaga talaga, At syempre sa mga sponsors, maraming salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin dito sa Kampanalig. At hanggang dito na po. I love you all mga kapanalig. Lagi kayo mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.